Sino po dito yung damang-dama nyo na po yung traffic? Ha? Kung sa bagay, halos linggo-linggo traffic naman talaga dyan dahil may mga patay, no? Pero ngayon po, ramdam na po natin, kaliwat kanan yung traffic dahil po sa Christmas rush. Ibig sabihin, gaano man po kahirap ang buhay, ayaw po natin sa 500 pesos na Noche Buena, no? Gusto po natin talaga may extra. Amen? Kasi po talagang ay mentality ng Pinoy, pagdating po sa Kapaskuhan, ito po yung isa sa mga espesyal, no, na tradisyon at taunang selebrasyon, mga kapatid. Naalala ko po na ako'y bata pa, talagang pagdating ng Pasko, excited po kami. Kasi noong aking kabataan, kapag kami po ay nangangaroling, talagang yung mga kapitbahay, mga kabarangay, masaya pong magbigay. Ngayon po, pag nangangaroling ka, pagsasarahan ka na ng pinto, no? Ano ba? Patawad. Okay? At naiiba na ang lyrics, no? Sa thank you. Ang babarat ninyo. Ganun na po, no? Ayan. So, excited po ang lahat sa araw po ng Kapaskuhan. And kadalasan po, sa ating pong excitement, nadadagdagan po yung ating pong frustrations, disappointment, dahil na-experience po natin yung kakulangan. Amen po ba? Dahil excited tayo, nakikita din natin sa kabilang banda yung kakulangan sa ating pong mga pangangailangan dahil meron tayong napakaraming gustong mangyari. Lalo na ngayon, kaliwat kanan po ang celebration. Amen? Kung ilang organisasyon po yung sinamahan nyo, ganon din po kadami ang Christmas party. No? Sa isang teacher, kung ilang section yung inyong tinuturuan, ganon din po karaming section ang inyong Christmas party. Bukod pa sa iba pang mga organizations or mga club. Sa atin, dito po sa JCC, ilang Christmas party po? May Christmas party ng women, meron ba? May Christmas party ng youth, meron yata kayo mamaya, no? May Christmas party ng mga pastor, leaders, elders, etc., etc., no? At yung iba po, nalulunod na sa dami ng contribution. No? Tanungin mo yung katabi mo, lubog ka na ba? Lunod na ba sa dami ng contribution? It's an exciting season, but also medyo nakakakaba. No? Lalo na pagka nakapila na po ang inyong mga inaanak. Meron po ba? Kaya it's exciting at the same time, frustrating, or medyo nakaka-cause po ng anxiety. Amen po ba? Na hayaan niyo po na sa umagang ito ay patuloy po tayong mapapaalalahanan that we have the greatest reason of all people, we bilang mga believers, have the greatest reason para po mag-celebrate ng Kapaskuhan. Amen po? No? So dito po sa ating binasa, ating pong title, The Gift That Will Bring Forgiveness for All People. Ito po sa background ng ating pong talata, mga kapatid. Ito pong aklat ng Mateo ay, of course, sinulat po ni Mateo, mga kapatid, bilang pagpapakilala kay Jesus Christ as King of the Jews. Mga kapatid, no? And verse 1 hanggang verse 17, kung mapapansin niyo po, puro yan pangalan. No? So, it contains the list of Jesus' genealogy. Naka-highlight po sa verse 17, nakalagay po dyan, 42 generations ang lumipas in total. No? From Abraham to David, mayroon pong 14 generations. Tapos, from David to the exile, may 14 generations. Tapos, from the exile to Joseph, no, mayroon pong 14 generation. In total po ay mayroong 42 generation. Pero kung papansinin niyo po, nakalagay po doon sa verse 1, in the house of David. No? Ang ibig po sabihin, ang sino man na isinilang mula po sa lahi ni David, mga kapatid, siya po ay royalty by blood and siya po ay mayroon pong karapatan para po sa kingship.
Amen? Kaya ganun po ang presentation ni Matthew sa book sa pagpapakilala niya po kay Jesus Christ, mga kapatid. And then next, this book, this particular text, mga kapatid, focuses on the encounter of Joseph. Kasi po sa Luke chapter 1, nakafocus naman kay Mary. No, sa encounter ni Mary with the angel. So dito po nakafocus naman po kay Matthew. No? Ano po ang nangyari dito? Of course, alam natin na sila po ay engaged. At bawal po sa kanila ang magsasyakoy-syakoy kapag engaged na, hindi pa sila kasal, dahil kapag ang babae ay nasumpungang buntis, while siya po ay engaged, siya po ay maaaring batuhin na hanggang sa siya ay mamatay. Okay? Kaya po sabi ng talata, nung malaman ni Joseph na si Mary ay buntis, dahil sa pag-ibig niya kay Mary, ayaw niyang mapahamak, secretly gusto niyang ihiwalayan i-divorce si Mary. Okay? Kasi ayaw niyang kumalat yung issue na buntis si Mary, mga kapatid. And to cut the long story short, nagpakita po ang angel and explain kay Joseph kung ano ang nangyari, And nag-decide po si Joseph na ipagpatuloy ang kanilang kasal, At wag muna siyang sipingan hanggang sa siya po ay manganak. Okay? And next po, sabi diyan, his conception, makikita po natin verse 18, His conception is through the Holy Spirit. Lilinawin lang po natin, Wala pong itlog ni Mary, at punla ni Joseph ang nakahalo doon po sa pagbubuntis ni Mary. Sapagkat hindi po kailangan ang anumang tulong ng material na katawan para sa conception, mga kapatid. Kaya sabi ito, the conception of Jesus Christ is through the power of the Holy Spirit. Kaya mali po yung theology, mali po yung idea na para si Jesus Christ ay ipagbuntis, kinakailangan po yung itlog ni Mary. Dahil kung ganun po ang logic natin, mga kapatid, ibig sabihin, kailangan din po yung punla ng Holy Spirit. Pastor, paano po nagkaroon ng katawan? Paano po naging tao si Jesus Christ sa sinapupunan ni Maria? Kung paano po na si Adan ay naging tao mula sa lupa, hindi din po imposible na ang Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay mag-create ng tao sa sinapupunan ni Maria. Na walang involvement ng punla or walang involvement ng itlog mula kay Mary at kay Joseph. Nothing is impossible with God. Amen po ba? So therefore, even the humanity and the body of Jesus Christ is divine. Amen po? Sa kanya pong pagiging tao, siya po ay nananatiling divine sapagkat wala pong corruption of the human nature sa kanya pong katauhan, mga kapatid. Are you with me? Kung paano nilikha ng Diyos si Adan mula sa lupa, nagsimulang inosente, perfect sa harapan ng Diyos, ganon din po ang ating pong Panginoong Hesukristo. He was conceived by the power of the Holy Spirit. Nariyan po ba kayo, mga kapatid? It is therefore important na malaman natin at maunawaan natin na kakaiba po ang katauhan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Uulitin ko lang po, dahil meron po tayong na-interview na ang kanya pong idea ay merong itlog ni Mary sa conception through Jesus Christ, ni Jesus Christ. Mali po ang ganun pong ideology, mga kapatid. The conception of Mary is by and through the power of the Holy Spirit.
Amen? And so, makikita natin na ito pong conception ng ating pong Panginoong Hesukristo is the gift of God. Sabi nga po natin, gift of God. No? Para po sa bawat isa sa atin. No? Because of the love of the Lord. No? Sabi po ng Romans, in His perfect time, though we were once enemies of God, ano pong ginawa? Siya po ay pumarito, di lang po pumarito, namatay, alang-alang po sa bawat isa sa atin. Meron ako napanood na video clip no? Christmas tree, no? Tapos parang nagkaroon siya ng idea, di ba ang Christmas is about Jesus Christ? No? So yung Christmas tree, ginawa niyang Christmas cross. Bakit po? Sapagkat the very reason kung bakit si Jesus Christ ay ipinanganak ay upang mamatay at ipako sa krus alang-alang po sa atin. Amen? That's the intention. That's the intention. He was born to die. That's the gift of God for us. Amen? Sa kanya pong kapanganakan, meron pong mga nakapaloob na mga bagay kasama at angkop bilang regalo po sa atin mga kapatid. Now, what has the Lord gifted us mga kapatid through the birth of Jesus Christ? Number 1, He gifted us the final revelation. Sabi po kahapon, wala na pong fresh revelation, but there is final revelation. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? No? Sabi nga ng Colossians, He is the fullness of God. Amen? Ipinakita po sa atin, ipinahayag po sa atin. Jesus' birth was the fulfillment of the prophecy. Verse 23. No? Ano po sabi sa verse 23? Basahin nga po natin mga kapatid. 22 to 23, sabi niya, all this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Alam niyo po ba, mula po sa Book of Isaiah, nung ito po ay prophesy, meron pong pagitan na 700 years. Hanggang sa ito pong araw na ito ay dumating na si Kristo po ay ipinanganak. 700 years. Ito po ay katunayan ng katapatan ng Panginoon. Hello? No? Yung kanya pong kapanganakan ay pagpapatunay na ang Diyos ay tapat at hindi nakakalimot sa kanyang pangako na kahit gaano man katagal ang lumipas na nanatili pong intact ang pangako ng Diyos at ito po ay binibigyan niya ng katuparan sa bawat isa sa atin. Amen po ba? No? He has decided to reveal Himself sa pamamagitan po ng kanyang anak. As a matter of fact, sabi po dyan sa Romans chapter 1 verse 1 to 6, no, the whole scripture is about Jesus Christ. Lahat ng nasusulat mga kapatid, lahat na binabanggit ng propeta, lahat na pinapatungkulan ng kanyang salita ay tumutukoy sa atin pong Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya wala pong fresh revelation. There's only final revelation. Walang iba kung hindi si Jesus Christ. Ang kapahayagan ng Diyos sa sangkatauhan ay sa pamamagitan po ni Jesus Christ. Hindi po siya representation of God, but He is God. Magkaiba po yung representation of God. No? Po pwede si Pastor Boy ay magrepresenta kay Pastor Robert, but hindi siya si Pastor Robert. Are you with me? No? But God revealed Himself through Jesus Christ because Jesus Christ Himself is God. At ang Scripture, from Old Testament down to Revelation, focuses on Jesus Christ. Amen po ba? Kaya kung meron man po tayong sentro
sa lahat ng ating ginagawa, including ng ating Christmas party, mga kapatid, wala pong iba kung hindi si Jesus Christ. He gave us the final revelation, mga kapatid. Amen? The birth of Christ gifted us with the presence of God. Are you with me? Ano po tawag sa Panginoon? Sabi niya, His name shall be called, ano po? Emmanuel. Anong ibig sabihin? God with us. No? In His bodily form, He dwelt among His people. Di po ba napaka-sarap pakinggan? Wala pong ibang Diyos among all gods na sinasabi ng daigdig, mga kapatid. Wala pong ibang Diyos ang piniling iwan ang kanyang trono sa kalangitan, nag-anyong tao, at piniling maging alipin. No? Ano po si Jesus Christ? Carpenter. Di po ba? Napakababang uri ng pamumuhay ang inangkin ng ating Panginoong Hesukristo, at higit sa lahat, siya po ay namatay sa krus alang-alang sa atin. Sa kanyang kabuuhan, sa kanyang kadakilaan ng pagiging Diyos, pinili po niyang manahan kasama natin. Amen? Kaya po ang Diyos ay relatable. Sabi nga po natin, relatable. Ano po ibig sabihin? Yung nararamdaman mong sakit, ramdam din ng Panginoon. Amen? No? Because He dwelt among us. He experienced your pain. Higit pa nga eh. Kayo ba nalatigo na? Nasinturon pa lang siguro. No? Naalala ko, aking kabataan, naputulan po ako ng sinturon, kakapalo ng aking tatay. No? Siyempre, kalikutan. Okay? Pagpalo, putol yung sinturon. No? Masakit, di ba? Sino po dito yung napalo na? Iba po kasi pagpapalaki ng mga, sa Amerika, ang sabi ko nila, gentle parenting. No? Hindi pwede yung violent. Pero dito, kung anong mapulot, hampas eh. Di ba? Kung anong mapulot, hampas. Ramdam nyo ba? No, siguro yung mga baby boomer, ramdam yun, di ba? Sino dito yung nakaabot ng binabalot daw ng sako, tapos, naabutan mo ba yung Pastor Boy? Ha? Yung tinatali daw sa sa puno, pinapalanggaman, no, grabe. Pero, wala pa po sino man sa atin ang nakaranas ng latigo. Meron na ba dito nabuntot pagi? Ha? Kung nabuntot pagi ka, baka nasapian ka na. Kaya ka binuntot pagi. Wala pa po. Amen po ba? Wala pa po dito nakaranas ng dinuraan. Wala pa po dito nakaranas na sinampal. Pero lahat po yan, danas na danas po ng ating Panginoon. Amen po ba? That's why, ang ating pong Panginoon ay relatable. Kasi nanahan po siyang kasama natin. Amen? Your pain is His pain. No? Pinasan po ng Panginoon lahat ng pagdurusa, lahat ng kabayaran ng ating kasalanan, alang-alang po sa atin. Amen po ba? No? He has gifted us with His presence. Pastor, ano po bang kinalaman nun sa akin? Ano po bang halaga nun sa akin? Kung hindi po marito ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, salvation is only selective. No? Bakit po? Nanatili po sa Israel eh. Amen po ba? No? Iilan lang po yung nakakakita ng miracle, iilan lang po ang nakaka-witness ng ginawa ng ating Panginoon, ng Panginoon para po sa bayan ng Israel. But because Jesus Christ came, na witness ng mga apostles, na kasama nila, hanggang sa siya ay mamatay at muling nabuhay, na witness nila, mga kapatid, kaya po sila ay nanindigan hanggang kamatayan at ipinangaral po ang salita ng Diyos. At sino po ang nakikinabang? Ikaw at ako. Higit sa lahat, because of the presence of God, tayo po ay binabago at nababago ng Panginoon. Amen po ba?
Naalala ko yung kwento ni Pastor Derek kahapon. Yung mga tao sa kulungan, kahit anong gawing pit-pit sa daliri, kahit anong gawing bugbog, ang kukulit pa rin, di mabago-bago. Pero nung inalaw ang pangangaral na salita ng Diyos sa loob ng kulungan, unti-unti na transform ang buhay ng mga tao sa kulungan. Amen po ba? It is because of the presence of God. Wherever, sabi po ng salita ng Diyos, kung nasaan ang presensya ng Diyos, ang lugar na iyon at ang mga taong iyon ay pinapabanal. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, pinapabanal ka ng Diyos. No? Pag hindi ka nagpapakabanal, bunal abot mo. Alam mo ba yung bunal sa Bisaya? Amen? God has gifted us with His presence. He is not the representation of God, but He is God Himself, mga kapatid. And number 3, He gifted us with salvation. Wow! The greatest thing na binigay sa atin ng Diyos ay ang kaligtasan. Amen? Sabi po rito, His name, His very name, declares God's greatest purpose. Ano sabi dyan sa Biblia? Verse 21, you will name Him Jesus, for He will save His people. Amen po ba? The very name of Jesus Christ ay nagpapahayag po ng dakilang layunin ng Diyos ang ipagkaloob sa atin ang kaligtasan. Amen? Napakasaklap po ng buhay ng tao kung wala po ang kaligtasang kaloob ng Diyos. Bakit po? Alam po natin, sabi ng kanyang salita, we are destined. Saan? We are destined sa punishment, sa eternal lake of fire because of sin. No, for the wages of sin is death. Lahat tayo papunta doon sa kaparusahan na walang hanggan. Amen po ba? Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, ang kanyang purpose ay iligtas ang sangkatauhan. Kaya binigyan niyang pangalang Jesus ang ating Panginoon sapagkat ang purpose, siya ang maging Savior ng humanity. Amen po ba? Parang di niyo po na-appreciate yun. No? Jesus will save us from our sins. Amen? Kaya mga kapatid, kahit wala po tayong 500, pang Noche Buena, kahit wala po tayong 100, kahit wala po tayong ma-receive na regalo or hindi tayo mabunot sa raffle ni admin sa 21. May pa-raffle ba, admin? Wala. Mukhang mali ako ng information na kuha. Kahit hindi po tayo, no? Makaranas, sabihin na po natin na parang di naman na-celebrate ang Pasko, parang ito yung Pasko na hirap na hirap pa. Meron bang ganon? Na-experience ba yun? Parang tuyong-tuyo yung Pasko. No? Okay lang, kapatid. Dahil binigyan tayo ng Diyos na sapat ng dahilan para po tayo ay maging masaya. Amen po ba? No? Jesus saved us. I am saved because of Jesus. At sapat pong dahilan yon para po ako ay magdiwang ngayong Kapaskuhan. Amen? Dako po tayo sa theology of the text. So sabi dyan, Jesus is our salvation. Amen po? Hindi po ang JCC, hindi po si Pastor Bert, hindi po ang mabubuting gawa, hindi po ang mga regalo. Ang ating pong kaligtasan, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Amen po ba? He is God who dwelt among us. No? And lastly, He is the greatest gift to humanity. Amen po ba, mga kapatid? Ito po, every Christmas, tuwing Pasko, tuwing Kapaskuhan na lamang po, naririnig po natin itong mensaheng ito. No? Maganda po kasi paalaala sa atin
na every time na magse-celebrate po tayo ng Pasko, huwag po tayong ma-focus sa mga material na bagay. Huwag po tayong ma-focus sa mga bagay na ine-expect nating ma-achieve or ma-receive tuwing Kapaskuhan. Alam niyo po yung nagse-celebrate na lang, masama pa loob mo. Sabi mo sa katabi mo, aminin. Nagse-celebrate na lang ng Kapaskuhan, masama pa ang loob. Bakit? Kasi yung exchange gift, 200. Ang na-receive ko, 150 lang. Kasama po yung balot kasi hindi pala natanggal yung price tag dun sa balot. Kaya tuloy, wala na tayong exchange gift. No? Kasi madalas yung exchange gift, pinagsisimula ng sama ng loob eh. No? Bakit? Nakafocus ka kasi doon sa kung ano na-receive mo, 200, 150 lang to eh. No? Tapos na nabigay pa sa'yo ng regalo, ay, eto lang. Di ko naman mapapakinabangan, ay, medium, large ako eh. Di ba pwedeng stretchable, di ba? Mga kapatid, kaya po tayo pinapalalahanan. Kasi tuwing Pasko na lang, masama loob mo. No? Kaya sana po, this time, sabi mo sa tabi mo, this time ha, huwag samaan ng loob ang mamayani. Dapat po yung kagalakan, dapat po yung kasiyahan, dahil binigyan po tayo ng rason para magsaya. At walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Amen? Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. And sabi po dyan sa ating application, maging thankful po tayo. Maging mapagpasalamat. Maging masaya po tayo. Dahil tayo po ay meron po isa, sentro, object ng ating pagsambat pasasalamat. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you. Because with this simple reminder, every time, Lord, na kami po ay magdidiriwang ng Kapaskuhan, we are being reminded, Lord, that it is not the material things, it is not what we receive, it is not how we celebrate this Christmas season, Lord, but who and what the reason of the celebration, Lord. Panginoon, salamat. Salamat po, O Diyos, sapagkat Ikaw ay binigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat walang pagdadalawang isip na inalay mo ang iyong sarili sa amin. Lord, ang iyong katapatan ay nahayag sa lahat ng generation, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na lumipas man ang ilang daang taon, ilang libong taon, Lord, ang iyong pangako ay nananatili at ito po ay nagbibigyang katuparan, Panginoon. Because you are faithful. Kung gaano ka naging tapat sa amin, sa 2025, sa taong ito, Lord, napakadami namin pinagdaanan. Napakadaming struggle, napakadaming conflict, napakadaming pag-iyak, napakadaming pag-aalala, Panginoon, ang dumaan. Pero Lord, napakadaming beses mo din pinatunayan na ikaw ay tapat at di nagkukulang. Panginoon, kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa taong ito, O Diyos. Minsan pa, pinatanayan niyo po kung sino ka sa aming buhay. And therefore, Lord, we are excited. We are hopeful sa future, Panginoon, sa 2026 at sa mga taon pang darating, kung paano niyo po ipapahayag ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. We excited kami, Lord, sa mga gagawin niyo pa, Panginoon. Dahil alam po namin na meron po mga mabubuting bagay na nakalaan para sa amin, Panginoon.
Lord, not only that you gifted us with your presence, Lord, you gifted us with your revelation, you gifted us with salvation, but Lord, you will give us all good things. All good things, Lord. Including po yung suffering, Panginoon. Salamat sapagkat alam po namin na kami po'y titibay sa amin pong pananampalataya. Lord, hayaan niyo po na sa umagang ito, patuloy po namin pasalamatan ka sa lahat ng iyong mga ginagawa at gagawin pa sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah.